Ano po ang preacher natin? Si Pastor Jimwell po ba? Ako na. Amen po. Wala Sa siyang ating outline eh. preacher po. Ako Amen na po. lang. Mm-mm. Wala siyang Ay, outline na amen po. Ang sinabi. ating pong, okay po, ang ating pong Senior Pastor, Tay Alex Nasuelo. Amen. Praise God. Isang mabiyayang madaling araw po sa lahat ng mga Dawn Watchers at tunay talaga sa unang araw ng buwang ito. Are we excited tanggapin ang mga biyayang ipagkakaloob ng Diyos sa atin? Amen? Narinig naman po natin yung ating deklarasyon for this month of June. Talagang marami siyang gagawing answered prayer sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Nakita po ba natin yung posting natin sa Downwatch, no? Itong buwan na ito, June, talagang nagdideklara na tayo bago pa natin lakaran mamaya ang buwan ng June. Welcome na natin ang June 2026. Tama po ba? Anong sabi po natin? Believing God for a month full of answered prayers. May we experience good health, great opportunities, financial freedoms, and hearts filled with joy. Tapos dinagdag natin, may this month bring abundant blessing, favor, peace, and overwhelming success. In Jesus' name. Amen. Yan po yung deklarasyon natin for this month of June. Kaya sa lahat ng mga nagpatotoo, we're expecting greater things. Marami pa tayong ipapatotoo. Amen po ba? Na mabubuting bagay na ginanap ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa ubasan po ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated, gaganap po tayo ng ating pang-anim na taon at 84 na madaling araw na pagbabantay sa pananalangin. Amen. Praise God. Okay, wala pa rin. Sige. Ang inyong abalingkod po, ang gagamitin po ngayon. Dahil ang alam ng preacher natin ay linggo pa lang ngayon. Praise God. Nakalimutan niya, lunes na pala ngayon. June 1. Lunes na. Hindi. Oo. Mukhang absent yata siya kahapon. Linggo kahapon eh. Hallelujah. Praise God. Kaya salamat dahil sa pribileyo na naman na magamit ni Lord na makapaghayag ng kanyang mabuting balita. Dahil lagi ko sinasabi sa inyo, isang pribileyo na magamit tayo na maghayag ng kanyang kaputihan. At sa unang araw po ng buwang ito, sa upasan po ng Perfect Church, salamat sa lahat ng mga naka-join na ng maaga. Okay? 16 na po tayo na naka-join ngayon, praise God, sa platform ng Zoom na siyang dahilan kung bakit tayo nakikita-kita okay, sa platform, sa pamamagitan ng platform na ito. Okay, katapos sa unang buwan na naman uli, hallelujah. Ibig sabihin ay bayaran na naman ang ating internet connection at ng ating Zoom, ang ating platform ng Zoom. Monthly lang po kasi tayo eh. Amen? At salamat dahil sa araw pong ito, June 1, salamat sa ating matiga Panguna dahil naroon pa rin ang kapaintulutan na magamit natin ang social media. Kaya naka-Facebook Live na po tayo ngayon. Amen? Okay. Salamat sa ating spiritual director, Bishop Joseph Nasuelo, kasama kay Pastora Glory. At may mga naka-join na from PUF Egypt chapter. Naka-join na po siya ngayon. Hallelujah sa ating FB live streaming. Kaya sa umaga pong ito, napakaganda po ng nais ituro ng Diyos sa atin. At maunawaan po natin ang nais ituro ng Diyos sa ating kalagitnaan. At ipapakita ko na po sa ating screen. Si-share ko na po sa ating screen ang ating, nakashare na po sa Facebook. Okay, share natin sa ating, share na po sa ating screen ngayon ang ating pagbubulay-bulay ang salita ng Diyos. Amen. Dahil talagang mga gustong sumabay. Dahil God really mandating us na wala tayong gagawin ngayon kundi magpakumbaba sa kanyang harapan. Okay? Sa mga may puso na sumabay sa ating corporate prayer fasting, nangyayaan ko po kayo. At para sa katagumpayan po ito ng ating gaganaping 25th founding anniversary sa June 21 sa lugar ng Subic Gymnasium Complex. Amen? At sabi ko nga, kailangan talaga ay
bumabad tayo sa kalooban ng Diyos para magawa natin patuloy ang kanyang kalooban. Ang topic po natin ngayon, Unity for God's Glory. Amen. At ang tema na sasagutin natin ngayon, how can we live in unity for God's glory? Okay, tayo talagang kailangan magkaisa para tayo ay makapagbigay gloria sa harapan ng Diyos. Mabigyan natin ng parangal ang ating Diyos. Kaya basahin na po natin ang panulat ni Apostol Pablo sa mga tiga-Epeso. Okay, makikita po natin yan sa screen natin. Ephesians chapter 4 verse 1 to 5. Anong sabi ni Apostol Pablo? Kaya't ako, sa isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Verse 2, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Verse 3, sikapin ninyong mampanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang pagbubuklod sa inyo. Verse 4, may iisang katawan at iisang Espiritu. Kung paano may isang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. At last verse, may isang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Ama namin may biging nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, hayaan mo na kami ay iyong patnubayan sa gagawin po namin pag-aaral ng iyong makapangyarihan salita. Patuloy akong amin, Lord. Kung di mo ako gagamitin, ay wala din po akong mayahayag sa oras na ito. Ikaw ang aking may tanghal, O Diyos, hindi ang aking sarili. Hayaan mo ang kapangyarihan mo ang siyang aming maranasan sa umagang ito, sa pakikinig po namin ng iyong makapangyarihang salita. Lord, hayaan mo, ikaw ang managumpay sa gagawin namin pag-aaral na ito. Santong Espiritu, siyang aming dakilang tagapagturo, pangunahan mo po ang gagawin namin pag-aaral na ito. Indwell in us right now, Holy Spirit, to understand the message that you want to impart to us this morning. Binabalik namin ang kapurihan ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Anong sabi sa atin sa Ephesians chapter 4 verse 8? Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ay din po natin yan sa Ephesians chapter 4 verse 3. Madalas may mga merong memory verse ito. Eh mga kapatid ko sa Panginoon, sa umagang ito, nais ng Diyos na tayo ay magkaisa. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahama. Kaya nga, ang kanyang panalangin, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, kung paano ang Ama at siya ay isa, dapat magkaisa din tayo sa Kanya. Amen? Ang sabi ng ating Panginoong Yesus. Totoo po, ito'y pinakamalaking hamon. Isa sa pinakamalaking hamon para hindi lang sa loob ng simbahan, hindi lang sa komunidad, okay, maging sa ating pamilya. Tama po ba? Na talagang kailangan mapanatili natin yung pagkakaisa. Okay? Madaling magkaisa kapag pare-pareho ang opinion. Ngunit paano kung may hindi pagkakaunawaan o magkakaiba personalidad o magkakaibang pananaw? Tama po ba? Kaya yung preaching ko noon sa Sabado sa PUF Kagundun Compound. Okay? Unity in diversity. Okay? Nagkaisa tayo hindi dahil sa magkakaibang ating pananaw, magkakaibang ating personalidad, magkakaibang ating pakuna. Nagkaisa tayo ng dahil kay Kristo. Amen? Siya lamang ang dahilan. Kaya ang pagkakaisa natin ay mahalaga sa Diyos. Dahil ito'y nagpapakita sa ating Diyos na talagang mahal natin siya. Now we are very much willing to give Him glory. Amen? Kapag nagkakaisa ang mga mananampalataya, tayo po yun, mas magiging mabisa ang gawain ng Diyos. Tama po ba? Mas madali. Okay? At makikita ng lahat na tayo nga ay merong Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Pag di tayo nagkakaisa, lumalabo ang pangalan ng ating Panginoong Jesus sa buhay natin. Kaya sa umagang ito, sagutin na po natin kung ano yung nais pabatid ng Diyos sa atin.
na bagay na isinulat ni Apostol Pablo sa mga Epeso. Tuturuan tayo ngayon kung paano tayo mamuhay sa pagkakaisa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang unang-una na isasagot natin diyan, paano nga ba tayo mamuhay sa pagkakaisa para sa kaluwalhatian ng ating Diyos? Balik natin ang gloria sa Kanya through our unity. Una, sabi sa binasa natin sa verse 2, maliwanag idiningin sa atin, kayo'y maging magpagpakumbaba, mahinaon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Kaya para mapamuhay natin ang pagkakaisa, unang puntos po natin, walk in humility and patience with others. Walk in humility and patience with others. Kailangan po natin yan. Kaya nga idinihin sa atin talagang completely humble and gentle. As be patient, bearing with one another in love. Okay? Ang tunay na pagkakaisa ay kailangan magsimula sa pagpapakumbaba. Maraming alitan ang nagsisimula dahil sa hindi pagkakaunawaan o makasariling pananaw o kaya pride o dahil sa kagustuhan na lagi siyang tama. Kapag tayo nagpakumbaba at nagpasensya, mga kapatid ko sa Panginoon, mas magiging madali ang pagkakaisa. Mas magiging madali ang pag-unawa at magpatawad. Tama po ba? Isa't isa. Kaya tandaan natin, marami, paulit-ulit sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang panulat sa aklat ng Pilipos, sa aklat ng Colosas, na talagang kailangan natin magpakumbaba. Ituring natin ang iba higit sa ating sarili. Eh magagawa lang natin yun, kapatid, kapag tinuring mo sarili mo higit sa iba, eh magmamalaki ka na. Eh tinuro sa atin sa aklat ng Efeso chapter 2, ng Pilipos chapter 2 verse 3, no? Sa pagpapakumbaba ay itinuturing ang iba na higit sa inyong sarili. Sabi ni Apostol Pablo yan sa mga taga-Pilipos at sinasabi rin sa atin ng Diyos ngayon yan. Magpakumbaba tayo, ituring natin ang ating kapwa higit sa ating sarili at tiyak ako wala tayong pagtatalunan. Tama po ba? Okay. Sabi niya, magtiisan kayo at magpatawaran sa isa't isa. Madali ba yon? Yes, magiging madali yung patunayan natin may Kristo tayo. Tama po ba? Pag hindi natin nagawa yan, ibig sabihin wala tayong Kristo sa buhay na ito. Naalala po ba natin yung kwento ni Abraham at ni Lot? Tama po ba? Okay. Alam naman natin, si Abraham ang talagang nakakatanda. Tama po ba? Okay. Pero ano nangyari? Dahil doon sa pagtatalo-talo ng kanilang mga pastol, ano pinagtatalunan nila? Lupa. Amen. Dahil palaki ng palaki yung kanilang kawan. Okay? Pero nakita natin si Abraham, hindi niya ipinaglaban yung kanyang karapatan. Pinili niya yung magpakumbaba. At tinayaan niya si Lot ang pumili ng lupain na sa tingin niya yung maganda. At pinili nga ni Lot ang Sodom at Gomorrah. Amen. Pinili niya yung kapatagan at napunta sa kabundukan si Abraham. Kita niyo po yun. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba, ano nangyari? Napanatili pa rin yung kanilang relasyon. Napanatili pa rin yung pagkapayapaan at pagkakaisa. Kaya ang pagpapakumbaba, mga kapatid ko sa Panginoon, mas mahalaga ito kaysa patunayan natin ako ang tama. Tama. Hallelujah. Totoo po yun. Eh si Abraham nga, siya tama dahil siya naman talaga, sumama lang naman si Lot sa kanyang paglalakbay eh. Tama po ba? Okay. Pero hindi na siya iginiit na ako ang tama, dapat ako ang nasa kapatagan. Eh, alam naman natin ang end result noon. Tama po ba? Nagunaw ang Sodom at Gomorrah. Okay. Pero yung lupain na napunta kay Abraham ay pinagpala ng Diyos. Ganun din sa pamilya. Tama po ba? Sa mga magkakapatid. Okay. Madalas, hindi nag-uusap-usap, nagtatalo-talo ng dahil sa ano?
Ano meron sa pamilya? Mana. Na dahil sa mamanahin, nag-aaway-away ang mga magkakapatid. Tama po ba? Pero, tandaan po natin, kapag meron nagpakumbaba sa kanila at sila ay nagkapatawaran, na ibabalik yung relasyon ng pamilya. Tama po? Okay. Dahil lang sa mana, ay nagkawatak-watak ang pamilya. Ang hirap isipin po gano'n. Kaya, ano tinuturo sa atin ng unang puntos natin? Matuto tayong magpatawad. Okay. Isang tabi na natin yung pride. Okay. Kung sa tingin niya na tayo nakakaunawa, tayo nang umunawa. No? Unawain na natin yung kahinaan ng iba. Okay. Kahinaan niya yun unawain na natin. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, meron ba mga taong kailangan natin ng patawarin? Baka maya hanggang ngayon ay may sama ka pa rin ng loob. Palitan na natin yan ng pagpapakumbaba. Tayo na humingi ng paumanhin, tayo na humingi ng patawad para maibalik yung pagkakaisa. Yun ang mahalaga, yun ang gusto ni God Okay. Kung paano ikaw, sabi ng ating Panginoong Yesus, ako ay isa, marapat na din naman silang magkaisa. Okay? Kaya gawin natin yung pinagaganap ng Diyos sa atin. Okay? Magiging madali yan kung tayo na ang magpapakumbaba. Huwag na natin i-insist pa na hindi ako ang tama. Okay? Kahit baliktarin natin ang mundo, talagang tama ka. Pero huwag mo nang i-insist. Gusto mong mabigyan ng glory ang Diyos sa pagkakaisa natin? Pakumbaba. Ano lang naman yan? Okay? Pag hindi pa rin tinanggap yung pagpapakumbaba, wala na tayong magagawa. Iwala na natin sa harapan ng Diyos. At least, masarap na tulog mo. Tama po ba? Hindi ka na mananaginip na hindi ka na may stress. Why? You already do your part. God is mandating us to be humble in all our ways sa lahat ng ating gagawin. Okay? Pangalawa, paano mamuhay ng may pagkakaisa para sa kalwalhatian ng ating Diyos? Pangalawa, sabi sa atin sa verse 3, na una kong binasa po sa inyo. Okay? Basahin ulit natin sa Tagalog. Sabi niya, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Unity in the Spirit, pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Yung sinabi natin, make every effort. Kailangan may effort talaga Hindi po pwedeng, hindi, united tayo. No, make an effort. Saan? To keep the unity of the Spirit. Through the bond of peace. Yun. Ibaban tayo ng kapayapaan, ng peace. Amen. Ang sarap kaya. Tama po ba? Kaya ang second point natin, make every effort to preserve unity. To preserve unity. Preserve natin ang pagkakaisa. Kahit na sa tingin nila, magaling na sila. Sige, ikaw na magaling. Amen. Magkaisa lang tayo. Yan ang sabi ni Abraham. Sige, sa'yo na yung pinakamaganda. Sa'yo na yung Sodom at Gomorrah. Sa'yo na yung patag na lugar. Siyempre, tuwan-tuwa naman si Lot. Hindi niya alam yung napili niya ay gugunawin ng Diyos pagdating ng panahon. Tama po ba? Mga kapatid ko sa Panginoon, ang pagkakaisa ay hindi kusang nangyayari ito. Hindi ito automatic. Kailangan itong pagtrabahuhan. Kailangan ito talaga pangalagaan. Kaya nga sabi, make every effort. Yun ang sabi ni Apostol Pablo na itinuturo sa atin ngayon. Ano ibig sabihin nun? Dapat talaga tayo gumawa ng paraan. Yung effort doon, yung gagawin natin paraan upang mapanatili natin ang kapayapaan at pagkakaisa. Yung masarap kapag nakikita natin nagmamahalan ng bawat mga kamanggagawa. Walang alitan, walang bangayan, kundi nagkakaisa tayo na bigyang gloria ang ating. Wala naman tayong ibang hangad kung bakit nasa ubasan tayo ng Prayer of Faith Church. Tama? To give.
God's glory. Mabigyan natin ng kaluwalhatian ng ating Diyos. Tama po ba? Eh, paano pa tayo magkakaiba-iba? Paano pa yun? Iisa lang naman ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Iisa lang ang ubasang pinagdalhan sa atin. Okay? Amen? Eh mga kapatid ko sa Panginoon, mamuhay tayo ng may kapayapaan. Magagawa natin yan kung talagang mag-exert tayo ng effort. Ha? Pagtrabahuan talaga natin. Gawan natin ng paraan upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa. Amen? Sa unang iglesia lang nga, makikita na po natin, tama po ba? Ang mga unang mananampalataya ay nagkakaisa sila sa pagsamba, sa kanilang pananalangin, at sa kanilang pagtutulungan. Nagagawa pa nga nila ibenta kanilang ari-arian para maging united sila, para walang magdarhop sa kanilang mga kapatiran. Tama po ba? Dahil sa kanilang pagkakaisa, ano nangyari? Maraming tao naliligtas, libo-libo ang dinadagdag ng Diyos sa iglesia. Gusto ba natin maranasan yun, mga kapatid ko sa ang Diyos naman talaga nagdadagdag sa iglesia. Kahit anong sipag natin, wala ang pagsama ng Diyos, hindi tayo madadagdagan. Okay? Kahit umupo ka lang dyan, ang gagawin mo, manalangin ka ng taimtim at tuturo sa'yo ni Lord ang mga tamang tao, para madala sa kanyang harapan at maglingkod. Mga kapatid ko sa Panginoon, kapag may pagkakaisa, may pagpapala at paglago. Tandaan natin yan. Gusto ba natin lumago tayo? Dumami tayo? Mapagpala tayo? Anong gagawin natin? Magkaisa tayo. Para sa basketball team yan Tama po ba? Kung lahat nagsasabi sila yung magagaling, wala na. Kanya-kanya. Pag nahawakan na yung bola, wala lang pasahan. Mula sa kabilang court, papunta doon sa court nila. Bit-bit niya ng bola, siya na rin magpapasok ng bola sa ring. May pagkakaisa bang ganon? Wala. Di ba, limang team yan Okay. Dalawang guard, dalawang forward, isang center. Tama po ba? Okay. Kapag hindi yan nagkaisa, wala. Okay. Hindi mananalo yan. Okay. Ganyan din tayo sa ubasan ng Prayer Faith Church. Magkaisa tayo. At tiyak yung katagumpayan ipagaganap ng Diyos sa atin. Tama po ba? Wala naman sa atin dapat mag-isip na magaling ako. Mas dapat ang isipin natin, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayahan ng lahat. Pag naisip natin yan, hindi ka na magmamalaki. Patuloy mong ibababa ang sarili mo at sasabihin, Lord, apart from you, I can do nothing. Nagagawa natin lahat ito sa lakas at biyayang tulong ng Diyos sa atin. Madalas yan ang narinig sa akin. Yung paglilingkod natin ito, wala naman talaga tayong kakayahang maglingkod sa Diyos. Ang Diyos pa rin nagbibigay sa atin ng kakayahan. Maganap natin ang kanyang kalooban. So ginagawa natin pagising sa umaga, hindi tayo ang magaling. Amen. Kundi ang Diyos ang gumigising sa atin. Siya nagbibigay sa atin ng conviction sa ating puso na manabik tuwing madaling araw. Hanapin ang kanyang presensya. We are now in the presence of God. Tama po ba? Sabi nga nagpatotoo kanina, talagang before, talagang anemic siya, talagang bawal magpuyat sa anemic, pero biyaya naman ni Lord. Nakakaganap na siya, nakakasama na po natin siya ng ilang panahon, pero hindi naman at umaatake yung anemic niya. Bagpas ay nakikita natin. Ang sarap yung madaling araw pala nakangiti na. Tama po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Anong gusto mo? Pagising nakasimangot o nakangiti na? Di ba? Testimony pa lang, marinig mo, talagang mapapatunayan mo mabuti ang Diyos. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, itong ginagawa natin ngayon, hindi man napapahalagahan ng marami, pero tiyak tayo, pinapahalagahan ito ng Diyos. We are living in the end times. Kailangan natin ng maraming dasal. Kailangan natin ng maraming pagluhod. Maraming pananalangin. Iba na impluensya ng sanlibutan ito.
Kaya nais ng Diyos, okay, na um, wag tayong maghiwalay-hiwalay, wag tayong magkawatak-watak, wag tayong magkahati-hati. Ang gusto ng Diyos ay magkaisa tayo. Okay? Yung galing ng isa, kahinaan ng isa, pagsamahin natin. Okay? Para walang domination. Okay? Yan po yung nais ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Diyos, nais niya na tayo magkaisa para ipakita sa lahat na tayo nga ay may Kristo sa buhay natin. Exert tayo. Make every effort to preserve unity. Magagawa po ba natin yung mga kapatid ko sa Panginoon? Nagsasabi kang oo. Sige kapatid, baka meron ka ng hindi nagawa ng hindi tama. Ay, ikaw na lumapit. Ikaw na magpakumbaba. O kaya naman sa tingin mo tama ka, siya mali. Okay, at nang dahil sa ayaw mong tanggapin na ang kanyang kahinaan, gano'n lang naman yun eh. Eh, magagawa mo talagang magpakumbaba kung ma-admit mo yung kahinaan ng kapwa mo. Amen? Kung hindi, ituring mo ng masigit sila kaysa sa'yo. Hindi ako nagsabi doon, si Apostol Pablo. Okay? Huwag mo ituring na higit ka sa kanila. At sigurado, gera patani yan. Hallelujah. Magulo. Amen. Sinabi yan eh. Ating Panginoong Yesus, balikan natin yung Pilipos chapter 2. Ano sabi doon? Bagamat siya Diyos, sinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at nag-anyong katulad natin. Tama po ba? Sinubad niya yung kanyang pagiging Diyos. Kaya sumunod siya hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan. Sa krus ng Kalbaryo. See? Kita niyo po yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. Tama ba si Jesus o mali? Sasabihin natin, bilang man tama siya, wala siyang kasalanan. Pero bakit? Iginiit ba niya na ako ang tama? Iginiit ba niya na kayo dapat ipako, kayo makasalanan? Pero inakot niya. Kaya sa atin din mga kapatid sa Panginoon. Kung may pagkukulang yung iba, akuin na natin. Kaya yung kahinaan niya, tayo maging kalakasan sa kanya. At ganoon din sa atin, yung kahinaan natin ay magiging kalakasan natin sila. Kaya pangatlong punto, sa nais papatid ng Diyos sa atin, paano tayo mamuhay sa pagkakaisa para sa kalwalatian niya, para sa kalwalatian ng ating Diyos. Ang pangatlo, makikita natin yan sa verse 4 and 5. Nasa isang katawan lang tayo, nasa isang espiritu lang tayo, nasa isang Panginoon lang tayo, nasa isang pananampalataya lang tayo, nasa isang bautismo lang tayo, kapatid. Eh, bakit pa tayo magiging magkakaiba? Tama po ba? Ang pinakamalaking dahilan sa ating pagkakaisa, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Yun lang naman po ang dahilan eh. Okay? Para magkaisa po tayo, nais ng ating Panginoong Yesus, mabatid natin, siya lang ang tanging dahilan. Ang pinakamalaking dahilan para magkaisa tayo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Oo, aminin natin, marami tayong pagkakaiba-iba. Unang-una, edad na lang. Tama po ba? Okay, sa ating edad, merong bata, merong kalagitnaan, merong masigit sa bata. Hallelujah. Tama po ba? Okay. Katayuan sa buhay. Okay, merong mayaman, merong mahirap, merong simple lang. Sa ating personalidad, sa ating background, magkakaiba. Tama po ba? Pero tandaan natin ito, meron lang tayong iisa, Panginoon at tagapagligtas. Kaya ang third point natin, remember that we belong to one Lord, one faith, and one body. Amen? Nasa isang Panginoon lang tayo. Nasa isang panampalataya lang tayo. Tika prayer of faith tayo. Huwag na natin tubigin pa sa ibang gawain ng Diyos. Tinawag ka dito. Amen? Okay, para makapanatili ka, isipin mo kung paano ka hinubog ng Diyos sa lugar na ito.
Wala tayong pagmamalaki. Sa buhay natin itong walang prayer faith church, nasaan kaya tayo? Baka ngayon, patuloy pa rin tayo inaabot ng ibang simbahan. Okay? Pag sinabing, bakit ka lumipat? Hindi ka ba kayang abutin? Hindi ka ba nabago ng ubasan ng prayer faith church kung bakit narito ka? Ang hirap pakinggan po yun. Lalo na punong-puno tayo ng aral. O sasabihin mo, sumama kasi ang loob ko sa aming mga tigapanguna, kaya umalis ako. Amen. Pag nakakarinig ako ng gano'n, binabalik ko na eh. Amen. Kung sa mga nangalaga sa kanyang una ay hindi niya na maunawaan eh. Paano ko pa siya aalagaan? Naintindihan niyo ba ibig ko sabihin? Balik ka na doon sa simbahan mo. Amen. Doon ka tinawag. Hindi dito. Amen. Kaya ano man yung mga pagkukulang, pagkahinaan ng iyong tigapanguna, ikaw na maging kalakasan nila. Tama po ba? Okay, tanda po natin, nasa ubasan tayo ng perfect church at marami pang idadagdag ang Diyos sa atin kung mapapatunayan natin na tayo ay nagkakaisa. Amen? May isa tayong Panginoon. May isa tayong pananampalataya. Kaya nga meron tayong statement of faith na yun lang tinatayuan natin sa ubasan na to. Kapag may ibang katuruan, wala sa statement of faith, hindi natin gaano binibigyan ng pansin. Tama po ba? Yung mga tinatawag nilang gray doctrines, ang dami niyan, naglalabasan na ngayon. Okay, isang salita, parang napapalawak nila. Okay, reasoning na nila, hindi na yung kaunawaan ng Diyos, kundi kaunawaan na ng tao. Yung one body. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kung nasa isang Panginoon lang tayo, nasa isang katawan lang tayo, nasa isang bautismo lang tayo, tandaan natin, hindi tayo pinag-isa sa ating pagkakapare-pareho. Hindi tayo pinagkaisa doon dahil sa ating uniformity. Okay. Ano ibig sabihin nun? Nagkakaisa tayo dahil pare-pareho uniform natin, pare-pareho t-shirt natin. Okay. Bilang mga mananampalataya, tayo ay pinagkaisa sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Okay. Pinagkaisa tayo. Maaring bahagi tayo ng ibang parte ng katawan, pero merong isang katawan. Yan ay ang ating Panginoong Yesus. Siya ang ulo, tayo bahagi ng kanyang katawan. Tama po ba? Kita natin yan, panulat din ng Apostol Pablo sa mga tiga-Korinto, 12:12 ng unang Korinto. Okay? Kaya lahat tayo ay iisa kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Galatians chapter 3 verse 28. Talaga dinidiin sa atin ng Apostol Pablo ngayon. Iisa lang tayo, kapatid. Hindi tayo magkakaiba. Kahit ang ibang simbahan. Body of Christ pa rin yun, kapatid. Lumipat ka man sa kanila. Dito ka palalaguin ng Diyos. Ano prayer ng ating Panginoong Yesus? Puntahan natin sa John chapter 17 verse 20 to 23. Puntahan po natin. Alam sabi sa kanyang panalangin. Kasi ako po basahin po sa inyo yung prayer ng ating Panginoong Hesus na paulit-ulit siya po sinasabi. Sabi niya sa verse 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, pakinggan niyo po to, maging isa nawa sila lahat. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Amen? Okay, tutuloy natin ang ating pagbasa. Sabi sa verse 22, ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Tulad mo at ako ay iisa. At ang huli sabi niya, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Upang lubusan silang magkaisa. Dahil dito nalalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo. Katulad ng pagmamahal mo sa akin. Kundi natin ipakikita, o Diyos, ipapakita ang ating pagkakaisa.
hindi natin masasabi na mahal nga talaga tayo ng Diyos. Amen. Bago ipako ang ating Panginoong Yesus, yan ang kanyang padalangin. Sinabi niya yan sa kanyang mga tigasunod. Okay? Nais ang ating Panginoong Yesus makita ng mundong ito ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagkakaisa ng kanyang mga anak. Amen. Anak mo ba tayo ng Diyos? Kung sabi natin, oo, we are obliged. Kailangan natin sumunod, magkaisa tayo. Kaya ano ang tinuturo sa atin? Ang pagkakaisa ng mga mananampalataya ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen. Magagawa ba natin yan, mga kapatid ko sa Panginoon? Tayo man ay may pagkakaiba, ngunit kapag si Kristo ang ating sinusunod, magkakaroon tayo ng magandang pagkakaisa. Bilang pagtatapos, how can we live in unity for God's glory, walk in humility, and patience with others? Pangalawa, make every effort to preserve unity. At ang pangatlo, remember that we belong to one body, one faith, and one Lord. Remember, alalahanin natin, we are belong to one Lord, one faith, and one body. Kaya mga kapatid, ang pagkakaisa hindi lang para sa kapayapaan ng simbahan o pamilya. Ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapag tayo nagkakaisa sa pag-ibig, pagpapakumbaba, pananampalataya, mas may papakita natin sa ating paligid, sa ating komunidad, sa mundong ito, na si Jesus ay buhay sa atin. Amen? Kaya, dalangin ko, itong month of June na ito, maging instrumento tayo ng pagkakaisa. It's about time, magpatawad na tayo, makipagkasundo na tayo, at maglingkod tayong sama-sama na mabigyan natin ng kaluwalhatian ang Diyos. Dito ko po tatapusin sa Aklat ng Awit 133 verse 1. Anong sabi ng psalmist sa atin? Sa kanyang panulat, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Let us bow our heads. Father God in heaven, maraming salamat po sa kapahayagan ng iyong mabuting balita. Salamat o Diyos at sa 30 minutos na pinagkalob niyo sa amin ngayon, ikaw ang aming naparangalan. Maraming salamat, Ama. Binabalik namin ang kapuriang ito sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen, Amen. Pinabalik ko na po sa ating MC from UAE. Amen.